Hello, ang topic natin ngayon is for Circuits 2 AC Circuits, which is about Operational Amplifier AC Circuits Part 5. So kung hindi nyo pa napapanood yung Part 1, 2, 3, 4, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para meron na kayong idea, background about the topic. So gagamitin pa rin natin yung concepts ng op-amps sa DC circuits. Kapag ideal op-amps, V sub n is equal to V sub p, I sub p is equal to I sub n is equal to 0. And then ito yung mga famous or typical configuration op-amp. Inverting op-amp, tapos ito yung VO to VA relationship, yung equation. Non-inverting op-amp naman, ito. Voltage follower, ito. Summer or summing op-amps, ito yung equation. And then the difference op-amp, ito yung equation. So, kabisaduhin nyo lang yan para mapadali yung computation natin kung na kailangan silang gamitin. So, nakapag-solve na tayo ng problems from 1 to... Yung last problem is number 10. Sige, next. Let's continue. Let's have problem 11. So, determine VO and IO in the op-amp circuit below. Drawing muna natin, ha? Okay, find or determine VO and IO in the op-amp circuit below. So, ito yung IO, ito yung VO. So, wala naman siya sa mga typical configuration op-amp circuit. So, hindi natin pwedeng apply direct yung mga formula. Mag-analyze tayo. So, let's use nodal analysis. So, labelan natin ito as the input V positive kasi nakakonect siya sa positive terminal. And then this one as Vn, nakakonect sa negative terminal. Tapos may current IP, tapos may current IN. Okay? But, by ideal op-amp, so dapat V sub P is equal to V sub N. And yung I sub P is equal to I sub N is equal to 0. Okay? Gagamitin natin yan. So, mag-nodal analysis tayo. Assign tayo ng reference node. Usually, the ground. So, 0 volt potential. So, assign tayo ng node voltages. Ito, let's say, V1. Ito, si VP. Tapos, ito si VO na to. Etong node na to, connected siya direkta sa positive polarity ng 2 angle 30 degree volt source. So, automatic
2 angle 30-degree volt yung value niyan. Sige, mag-assign tayo ng direction ng current dito sa negative J 4 kilo ohm pa ganito na lang, pa kanan. I1, let's say. Tapos dito sa 20 kilo ohm, let's say yung current is pa kanan, I2. Tapos actually siya na pala yung IO, di ba? Tapos yung 10 kilo ohm, sige pa kanan, I3. Tapos itong negative J2 kilo ohm, pababa na lang, I4. Sige, so mag-KCL tayo at V1. Okay, dito sa node V1. So, hindi na pala tayo magko-convert to phasor kasi naka-ano na siya. Naka-phasor na yung mga values. Diba? KCL at V1, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano-ano yung mga entering sa V1? Si I1 lang. Okay? Equals, ano-ano yung mga current leaving sa V1? Bale si I2 or si IO plus si I3. So, I2 plus I3. Tapos, i-represent natin yung mga currents in terms of the node voltages. So, si I1, so higher potential niya is pumasok sa node na to, yung 2 angle 30 degree minus lower potential, lumabas sa V1, then divided by sa impedance na negative J4K. So, I1 is 2 angle 30 degree minus V1 over negative J4K. So, 2 angle 30 degree minus V1 over negative J4K. Tapos si I2 naman, ito. So, higher potential ni I2 is pumasok sa V1 minus lalabas lower potential VO divided by the impedance or resistance 20K. So, I2 is V1 minus VO over 20K. V1 minus VO over 20K. Then plus, so si I3, ito si I3, higher potential V1 minus lower potential VP divided by the resistance 10K. So, I3 is V1 minus VP over 10K. Okay, so alisin lang natin yung denominator para wala tayong denominator. Ito, cancelin ko na yung mga kilo. Diba? Kasi pare-pareho silang may kilo sa denominator. So, anong LCD ng 4, 20 at 10? 20. Okay, so multiply natin both sides by 20. So, 20 divided by 4, that's 5. Okay. 2 angle 30 degree minus V1 over, may negative J ka pa. Pero ano ba yung negative J? Yung over negative J, i-complex mode nyo yung calcu, mode 2, tas lagyan nyo na sa degree, shift setup 3. Pag in-input nyo yung 1 over negative J, 1 over negative I yan, di ba? Positive J. So, pwede na lang natin gawin tong times positive J. Okay? Para wala na ring denominator. Tapos, 20 divided by 20, cancel. Sa matitira is V1 minus VO. Tapos, plus 20 divided by 10, 2. So, 2 times V1 minus VP. And then, i-distribute nyo. Okay, so 5J times 2 angle 30 degree minus 5 or J5 V1 equals, so V1 minus VO plus distribute the 2V1 minus 2VP. Anong value nito? Input nyo sa calcu. In complex mode pa rin 5I times 2 angle, 2 angle 30 degrees. So, dapat naka-degree mode.
or gawin natin siyang polar, shape 2, 3. Okay, 10 angle 120. 10 angle 120 degree. Sige, sulat ko na dito as 10 angle 120 degree. Okay. Tapos, pagsama-samahin natin. Sige, transpose ko na lang tong si negative J5V1 sa kanan, magiging 10 angle 120 degree is equal, okay, copy natin tong mga terms sa right side. Tapos yung itatranspose na negative J5V1 sa kanan magiging positive J5V1. So, 10 angle 120 degree, combine pa natin yung similar terms. So, sa V1, we have V1 plus 2V1, 3V1. Tapos, pwedeng i-combine din kay J5V1, factor out nga lang yung V1. So, V1 times the quantity, 3 plus J5. Okay, so ito yung pag-combine lahat ng terms sa V1. Tapos, sa VO, wala namang mako-combine. Copy, minus 2VO, minus VO, tsaka itong minus 2VP. Yan. Sige, so equation 1. Pero itong VP, pwede ba nating ma-relate siya? Kasi 'di ba yung VN is equal to VP by ideal of amp. Nakakonekta yung VN direkta sa VO, 'di ba? Yung feedback niya is just this wire. E di yung VN is equal to VO, bale VN is equal to VO, and therefore si VP equal sa VN. So si VP din dapat equal sa VO. VP is equal to VO. So pwede nyo ngayong i-substitute dito that BP is also equal to VO. So magiging 10 angle 120 degree is equal to 3 plus J5 V1 minus VO minus 2VP is also VO. So mako-combine natin. 10 angle 120 degree is 3 plus J5 V1 minus 1 VO minus 2 VO. Magiging minus 3 VO. Okay. Sige, ito na lang yung gawin ko equation 1. Yan. Next. KCL naman tayo sa VP. So, KCL at VP. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano-ano yung pumapasok sa VP na current? Si I3 lang. Okay? Si I3 equals, ano naman yung mga leaving sa VP, node VP? Si I4 tsaka si IP. Pero si IP by ideal of amp is 0, di ba? So, wala na siya. So, I3 equals I4 na lang. So, represent natin in terms of the node voltage. So, yung I3, alam na natin kanina na, di ba, V1 minus VP over 10 kilo ohm. So, I3 is V1 minus VP over 10K. Ano naman si I4? So, si I4, eto, pababa. So, higher potential niya pumasok kay VP minus lower potential lumabas sa ground, 0. Tapos, divided by the impedance, negative J2K. So, I4 is VP minus 0 over negative J2K. So, VP minus 0 over negative J2K. Or wag nating sama yung minus 0. Yan. Tapos, alisin natin yung, sige, cancel na natin yung kilo. Common naman sa kanila pareho yung kilo.
Tapos alisin yung denominator, multiply both sides by the LCD ng 10 at 2. 10, right? So, 10 divided by 10, cancel. V1 minus VP na lang. Tapos dito, 10 divided by 2, 5 VP over negative J. Pero yung over negative J kanina, 'di ba? That's positive J lang, equal to positive J. So magiging times J to. Sige, i-combine natin yung dalawang VP, transpose natin si negative VP sa kanan. So V1 is J5 VP plus VP. Tapos, i-factor out si VP. Bale, unahin natin tong 1, yung real part, plus yung imaginary J5 times VP. Pero 'di ba kanina, VP is equal to VO. So, pwede niyong palitan yung VP as VO. Magiging V1 is 1 plus J5 VO. This is equation 2. So, gamitin natin yung dalawang equation. Solve natin simultaneously. Ito yung equation 1. Ito yung equation 2. Hinahanap natin si VO, di ba? So, what if i-substitute ko yung 2 sa 1? Para maging in terms of VO, itong V1. Substitute 2 in 1. So, magiging 10 angle 120 degree is equal to 3 plus J5. Itong V1, papalitan ko na siya in terms neto. 1 plus J5 VO. Then, minus 3 VO. Yan. In terms of VO na lang tong equation. Masasolve na natin. Factor out ko na lang dito si VO. Ito, factor out. Tapos, add natin yung coefficient. So, 3 plus J5 times 1 plus J5 minus 3. Then, equal to 10 angle 120 degree. So, para ma-solve si VO, di-divide natin both sides sa coefficient. Okay, dito. Divide both sides by para ma-cancel, di ba? Okay, divide din natin dito sa kaliwa. And so, cancel na to. Ang value natin ng VO, VO is, ito, 10 angle 120 degree divided by 3 plus J5 times 1 plus J5 minus 3. Input nyo na sa CalQ. Okay, in complex mode, that's 10 fraction, 10 angle 120 divided by 3 plus 5i times 1 plus 5i minus ulit 10 angle 120 divided by 3 plus 5i times 1 plus 5i minus 3. Yan, in natin in polar, shift to 3. So, VO is approximately 0.312 angle negative 21.34 degree volts. So, hindi natin kailangang i-convert to time domain. Kahit ito na lang kasi naka-phasor domain naman yung original circuit. Okay, next. So, si IO din hinahanap, di ba? Si IO. Determine VO and IO. So, hanapin nyo si IO,
'Di ba that's equal to I2, which is kanina equal yung I2 sa V1 minus VO over 20 kilo ohm. So IO is V1 minus VO over 20K. Kanina, yung V1, 'di ba yung V1 in terms of ano yon, VO ito. 'Di ba? So IO is V1 1 plus J5 substitute VO minus VO divided by 20K. So factor out the VO, magiging add nyo yung coefficient 1 plus J5 minus 1 over 20K. So cancel tong 1, bale J5 VO over 20K. Bale yung VO nakuha na natin eh. 'Di ba ito na 'yon? Okay, nasa ans siya, 'di ba? Shift 2, 3, ito yung polar. Bale, gawin ko, input ko na lang sa calcu. Or store natin siya sa A. Shift store A. So, VO is stored in A. Pag in-input nyo sa calcu, J5 A over 20 times 10 to the third. Sige, so 5I times A J5 times VO yung A over 20 times 10 to the third. Yan. In polar, shift 2, 3. 7.809 times 10 to the negative 5 angle 68.66 degree amp. O, kahit ganyan na lang, naka-phasor, pwede na yan. .809 times 10 to the negative 5. So, yan na yung sagot. Okay, problem number 11. Number 12. Okay, for number 12 naman, evaluate the voltage gain AV, VO over VI, VS in the op-amp circuit below. Find AV at omega is 0, omega approaches infinity, omega is 1 over R1 C1, omega is 1 over R2 C2. Ito lang yung op-amp circuit. Simple lang. R2 C2 C1 R1. Negative, positive. So evaluate the voltage gain AV equals to VO over VS in the op-amp circuit below. Find AV at omega equals W, omega approaches infinity, omega equals 1 over R1 C1, omega equals 1 over R2 C2. So ano lang tong type ng op-amp configuration? 'Di ba meron kang feedback, tapos meron kang series impedance sa source, nasa ano siya, negative
or inverting terminal. Tas naka-ground si positive, yung non-inverting input terminal. Inverting. Okay? So, this is just inverting. Inverting op-amp. So, madali nyo na lang makukuha yung gain na derive na yan, di ba? So, AV is VO over VS equal to negative ZF over ZI. Yung ZF is yung feedback impedance, naka-series si R2 tsaka si C2. Tapos yung ZI is yung naka-series impedance kay VS. Pero silang series R1, R tsaka C1. So, hanapin nyo yung ZF. Diba yung ZF is equal to, kapag series, add nyo lang R2 plus ano ang impedance ng C2 pag kinonvert to impedance, 'di ba? 1 over J omega C2. Okay, tapos ano naman yung Zi? Ito rin, series R1 tsaka C1, convert into impedance, bale R1 plus impedance ng capacitor C1, 1 over J omega C1. Ayan, so saka nyo ngayon i-plug in dito. So, AV is negative ZF, which is R2 plus 1 over J omega C2 divided by Zi, ito R1 plus 1 over J omega C1. So, anuhin natin, gawin natin simple fraction kasi complex fraction eh. Multiply natin both numerator and denominator by the LCD. Bale, J omega C1 C2, right? Para maging simple fraction. LCD nitong dalawang denominator. So, distribute. So, negative. Bale, R2 times ito. So, J omega R2 C1 C2. Plus, dito, makakancel nyo si J omega C2. Matitira si C1. Yan. Tapos, dito sa baba, R1 times dito sa J omega C1 C2, J omega R1 C1 C2 plus dito makakancel si J omega C1, matitira is C plus C2. Yan. Gusto niyo i-factor out nyo dito si C1. Bale, negative C1 times J omega R2 C2 plus 1 divided by, dito, factor out nyo si C2. C2 times J omega R1 C1 plus 1. Ito yung expression nung gain. Pero, i-evaluate natin, kailangan specific value daw when, sige, yung part A, gawin natin in terms of part. Part A, ito. Omega is 0. Part B, omega approaches infinity. Part C, omega is 1 over R1 C1. And part D, omega is 1 over R2 C2. So, kapag A, omega is 0, ano mangyayari sa gain? Papalitan nyo yung omega ng 0 dito sa gain formula. So, pag pinalitan nyo ito ng 0, yung omega, masi-0 to. Anong matitira? Negative C1 times 1 over C2 times 1. Or simply, negative C1 over C2. Kapag B, omega approaches infinity, no? B.
omega approaches infinity. Ano mangyayari kapag yung omega daw, sabihin, malaking value, almost approaching infinity. Kapag malaking value yung omega, ma-outnumber niya na tong 1. Right? Negligible na yung 1. Halimbawa, 1 million plus 1. 'Di ba? Parang negligible na yung 1 sa 1 million. Kahit i-cancel niya na. O, pwede niya nang i-cancel as if ika-cancel niya na yung 1. Magiging negative C1 na lang times J omega R2 C2 over C2 J omega R1 C1. Tapos may maka-cancel ba tayo? Cancel si C1, cancel si C2, cancel J omega, matitira is negative R2 over R1. Okay? Next, kapag yung C naman, kapag si omega is 1 over R1 C1. Omega is 1 over R1 C1. Ano mangyayari sa gain? Papalitan niyo yung omega ng R1 C1. Okay, itong omega, palitan ng R1 C1 over R1 C1. One over R1. So, maka-cancel natin. May maka-cancel ba tayo? Wala. So, ganyan lang. Wala tayong maka-cancel eh. So, negative C1 times, gawin nyo na lang J R2 C2 over R1 C1 plus 1 over C2 J R1 C1. Ito pala, yung sa baba maka-cancel. Yung taas wala eh. Yung sa baba maka-cancel. Ito. Okay, so matitira is J plus 1. Yan. Sa taas, as is, yung baba magiging J plus 1. Last na, yung part D, kapag yung omega naman daw is 1 over R2 C2. So, if omega is 1 over R2 C2, anong mangyayari sa formula? Papalitan natin yung omega ng 1 over R2 C2. Dito sa baba, 1 over R2. So, dito naman yung may maka-cancel sa numerator. So, negative C1, magiging J na lang, plus 1, divided by C2. Ito walang maka-cancel. So, times J, gawin natin R1 C1 over R2 C2 plus 1. Okay, problem number 12. 12. Sige, next. Problem number 13. Okay, problem number 13. Find VO over VS for the op-amp circuit below.
Find VO over VS for the op-amp circuit below. Yan. So, walang mga value yung mga resistor, capacitor. Nilagyan lang ng mga subscripts. Hanapin natin yung gain, VO over VS minus. Yan. So, mag-ano tayo? KCL or nodal analysis. Identify natin. Itong node na to is VN. Itong node na to is VP. Meron tayong IN, IP. By ideal op-amp, dapat yung VN is equal to VP, tapos yung IN, IP0. Yan. Nodal analysis. So, reference node natin tong ground. Okay, assign direction ng current. So, let's say, pag ganito dito, I1. Dito sa C2, pag ganyan, I2. Dito sa R2, pag ganyan, I3. Dito sa R1, pag ganito, I4. Dito sa C1, pababa, I5. Tama. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, mag-KCL at VN. Or sige sa VP. VP muna. Mas onte. Bale, convert pala natin to impedance. So, si C1, ang value niya ngayon is 1 over J omega C1. Diba? Tapos si C2, pag kinonvert nyo to impedance, 1 over J omega C2. Omega is yung angular frequency. KCL at VP, summation of current entering equals summation of current leaving. So sa VP ito, entering si I4 equals, siya lang yung entering, leaving si I5 tsaka si IP. I5 plus IP. Pero si IP is 0 by ideal op-amp. So, itong dalawa na lang. Ano si I4? So, higher potential ni I4, ito kasing VS, ito kasing node na to, nakakonekta sa positive polarity ni VS. So, automatic VS na to with respect to ground. So, I4 is higher potential VS minus lower potential VP divided by the resistance R1. VS minus VP over R1 equals si I5, higher potential niya is si VP minus lower potential ground 0 divided by the impedance 1 over J omega C1. So I5 is VP minus 0 over 1 over J omega C1. So VP minus 0 over 1 over J omega C1. Or wag nyo nang sulat yung minus 0. So, simplify natin to, magiging VS minus VP over R1 is equal to VP times the reciprocal netong J omega C1 kasi nagdi-divide tayo, di ba? Okay, so times J omega C1. Okay, cross-multiply ko na lang tong R1 para walang denominator. So, VS minus VP is equal to J omega R1 C1 VP. Tapos, pwedeng makombine tong dalawang VP. Cross-multiply si negative VP. So, transpose pala. So,
Vs is equal to J omega R1 C1 Vp, magiging positive Vp na siya sa kanan. Or Vs, factor out natin si Vp, magiging Vp times the quantity. Add nyo yung coefficient. Bale, itong unahin ko si 1 plus J omega R1 C1. Okay. Tapos, next, equation na to, 1. Sige, equation 1. Dito naman sa Vn, KCl at Vn, so summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering sa Vn na current? Si I1, right? Siya lang. Tapos, ano yung leaving? So, leaving si I2 tsaka si I3. I2 plus I3 tsaka rin ito palang si IN. Kaso, 0 naman yun eh. Right? So, ito na lang. Represent natin in terms of the node voltage si I1. So, higher potential ni I1 pumasok sa 0, sa ground, di ba? Minus lalabas sa Vn divided by the impedance or resistance R3. So, I1 is 0 minus Vn over R3. 0 minus Vn over R3. And equal si I2 naman. So, si I2 ito. Pumasok kay Vn, lalabas kay nakakonect sa node na to, di ba VO to? So, Vn minus VO divided by the impedance 1 over J omega C2. So, V1 minus VO over 1 over J omega C2. Plus, so si I3 naman. Vn pala, sorry. Vn. Vn, ito si I3. Vn minus VO divided by the resistance R2. Yun si I3. Vn minus VO over R3. R2 pala, sorry. R2. R3 yung nasa I1. Yan. Ito, simplify lang natin. Bale, mare-reciprocal to. So, mamamultiply siya dito kay Vn minus Vo times J omega C2 plus Vn minus Vo over R2. Ito, magiging 0 minus Vn, negative Vn over R3. So, common to, yung Vn minus Vo, i-factor out natin. Tapos, i-add natin yung coefficient, bale, J omega C2 plus 1 over R2. Ito. Negative Vn over R3. Cross-multiply natin si R3 dito. So, negative Vn is equal to R3 times the quantity J omega C2 plus 1 over R2 Vn minus Vo. Tapos, distribute si R3. So, magiging negative Vn is J omega, unahin ko yung R3 times C2 plus R3 divided by R2 Vn minus Vo. Alisin natin yung negative. Gawin ko siyang, or gawin kong Vn, divide ko both sides by Vn, by negative 1. So, cancel, magiging Vn.
dito ko na lang i-distribute yung negative. So, j omega R3C2 plus R3 over R2 times, bale mababaliktad to, magiging negative Vn plus Vo or Vo minus Vn. Yan. Solve natin dito si Vo. Pwede kong i-divide both sides by dito sa naka-multiply sa kanya. Divide natin. Kasi pwedeng pag-combinein pa tong Vn. So, makakancel dito yan. Magiging Vo minus Vn equals Vn all over ito. J omega R3C2 plus R3 over R2. Okay, tapos transpose si negative Vn sa kanan ay sa kaliwa. So, Vn over J omega R3C2 plus R3 over R2 is equal plus Vn is equal to Vo. Diba? Or i-factor out natin si Vn kasi pwede siyang i-combine. Bale, unahin ko na tong 1 plus ito. 1 over J omega R3C2 plus R3 over R2. Yan, equation 2. So, anong meron na tayo? Yung equation 1, ito. Tsaka equation 2. Diba, hinahanap is VO over VS. Paano natin marelate itong dalawa? Kasi equal yung VP sa VN. Right? Diba? By ideal op-amp. So, solve ko tong VP in terms of VS. So, VP is cross-multiply lang dito. Itong naka-multiply sa kanya. VS over 1 plus J omega R1 C1 which is equal din to sa Vn by ideal op-amp. 1 plus J omega R1 C1. Substitute nyo ngayon dito. So, 1 plus 1 over J omega R3C2 plus R3 over R2 times the Vn na ito, Vs over 1 plus J omega R1 C1 equal to Vo. So, makuha na yung ratio ng Vo over Vs, i-cross-multiply ko na lang si Vs. So, Vo over Vs is equal dito times 1. And so, simplify lang natin, alisin natin yung complex fraction. So, dito, pwede ko tong i-multiply by R2. Both numerator and denominator. So, magiging 1 plus R2 over, bale, R2 times ito, J omega R2 R3C2. Yan. Plus R3 over R2 times R2, cancel si R2, R3. Yan, wala nang complex fraction dito. Tas times 1 over 1 plus J omega R1 C1 equals VO over VS. Gusto nyo combine nyo to as a single fraction. So may LCD yan na ano. Ito over 1 tapos denominator nito ito. Ano LCD nila? Ito pa rin. Yung J omega R2
R3C2 plus R3. Okay. Tapos, etong LCD divide nyo by 1, eto pa rin. Tapos times ng numerator 1, eto pa rin. So, J omega R2 R3C2 plus R3. Tapos plus LCD divided by dito, 1 times the numerator R2, R2. Then times 1 over 1 plus J omega R1C1. Yan. Tapos pwede nyo i-multiply numerator times numerator. Ito times 1, ito pa rin. So, sige, J omega, unahin natin yung real part. R2 plus R3 plus yung imaginary J omega R2 R3C2 tapos yung product ng denominator over the product ng denominator. Unahin natin tong real part R3 plus imaginary J omega R2 R3C2 times ito 1 plus J omega R1C1. Ito yung expression for the gain. VO over VS. So kapag nagbigay kayo ng mga value dito sa R2, R3, R1, C1, C2, pwede nyo i-direct input given this op-amp circuit. Makuha nyo agad yung pinaka-gain. Okay, so siguro hanggang dito lang na lang muna tayo. Nakasolve tayo ng 13 problems. Sige, so abangan nyo lang yung next video tutorial natin sa susunod. Follow nyo lang ako dito sa account para man-notify pag meron tayong video tutorial next time. And subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. Link ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para dito sa Circuits 2, AC Circuits, saka yung pinaka-playlist na lang din ng Circuits 2 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin mula sa first lesson hanggang sa last lesson for your Circuits 2 para meron kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel sa buong subject nyo na Circuits 2. So good luck sa mga nagtitake ng Circuits 2. Kayang-kaya nyo yan. Aral lang mabuti and mag-practice mag-solve ng maraming problems. Panoorin nyo lang lahat ng video tutorials ko sa YouTube. Okay, sige. So see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.